Eh ano naman kung XL ang size ko? At least, extra beautiful din ako. Tinatanong mo ako kung bakit ang taba ko? Eh ikaw tatanungin ko, bakit ang pangit mo? NBSB ako. Oo, eh ikaw, NBSB ka rin no? No beauty since birth? Mataba ka na nga, maldita ka pa. Magka-boyfriend ka pa kaya? Ay, ang sexy ko talaga. Oo, hindi kayo namamali sa naririnig nyo. Totoo yan, walang halong kasinungalingan. Talaga namang sexy ako eh. Ewan ko ba sa iba kung ano ang definition nila ng sexy? Basta ang akin, 2 letters lang. M-E. Yeah, right. Sexy is me. Wala na nga angal. Good morning, baboy! Bati sa akin ng isa kong kaklase. Hindi ko alam ang pangalan niya at wala na akong pakialam kung ano iyon. Pero nilapitan ko siya na may ngisi sa aking mukha. Anong good sa morning kumukha mo agad ang bubungad sa akin? Iniwan ko siya nakangaroon. Napangiti na lang ako. Makababoy yung babaeng iyon, akala mo naman maganda. Kung ako ang baboy, pwes siya ang putik. Dumiretso na ako sa upuan ko at nanahimik ang lahat nang nagsalita ako. Wala kayong karapatang mag-ingay kasi hindi naman kayo sexy tulad ko. At nagtawanan sila. Isang malutong na halakhak na mga impakta kong kaklase ang namayani sa buong classroom. Tawa ng tawa, ang sakit sa tenga. Kung sana yung tawa nila sing ganda ng boses ko. Kaso hindi yung kanila parang galing sa lupa. I-push mo lang yan, Tabi. Self-support. Abat humirit pa ang bruha. Tumayo ako, napamaywang at hinarap siya. Natigil ang halakhakan dahil nabigla sila sa pagtayo ko. Napatingin sa akin ang bruha, tinitigan ko lang din siya. So ano naman kung mataba ako? At least maganda. Ikaw, look at your face. Excuse me no, mas mura kayang mag-gym kesa magpa-plastic surgery. Lumabas na ako ng classroom at iniwan nagtatawanan na naman yung mga klasikong joblets pero hindi na ako tinatawanan nila kundi yung bruha na. Mag-uumpisa ng unang subject pero wala rin naman akong pake. Ayokong pumasok ngayon kasi maganda ako. Oo, maganda talaga ako. Tanong nyo pa sa pagong. Lumabas ako ng campus at naglakad kung saan-saan. Napadpad sa may parke, naupo sa isang bench, napatingin sa paligid. Anak ng kikay, puro magsusyota pa lang nandito. Sus, magbe-break din yung mga yan. Kung tumaba kaya yung babae na yan, tingnan natin kung hindi siya iwan yung pangit niyang boyfriend. Kung makapag-holding hands pa, kala mo naman sila na forever. Walang forever. Mataba ka na nga, maldita ka pa. Bitter ka rin. Bulong sa akin ang konsensya ko. Visit na konsensyang yan. Makaalis na nga lang. Napatayo na ako pero na maglalakad na ako paalis, bigla naman ako may nakabunggo. Aray, ang bigat mo naman. Napansin ko nakahiga na pala ako sa lapag at may nadaganan akong tao. Napatayo ako sa sakit at napatingin doon sa taong nadaganan ko. Isang lalaki. Napatayo din siya at tinignan ako na mabuti. Masyado siya matangkad, hanggang dibdib niya nga lang ako eh. Anak ng taong baboy oh, yun ang nasabi niya at tumawa na siya ng tumawa. Napataas ang kilay ko, nakakairita tong lalaking to ah. Anong sabi mo? Sabi ko, taong baboy. Astig nga ang taba mo na nga, ang liit mo pa. Para ka talagang baboy. Wow, hiyang-hiya naman ako sa'yo no? Ang gwapo mo, grabe. Nagdabog na lang ako palayo sa lalaking iyon. Makataong baboy naman siya. Kala mo naman gwapo. Pero oo, maitsura nga siya. Pero kahit na, nakakainis. Hindi ko patuloy na gamit ang maldita powers ko. Nagpunta ako ng mall at agad na dumiretso ng Forever 21. Nakakainis talaga. Hindi pa rin ako makamove on dun sa lalaki na kabunggo ko kanina. 12 PM na, lunchtime ngayon sa school so baka magsisipuntahan na rin yung mga joblets dito sa mall. But like I care, pumasok ako ng Forever 21 at nag-browse ng mga racks para may makitang magandang bilhin. Habang naghahanap ng mabibili, may nangalabit sa akin at napatingin naman ako sa tiyabitang babae na isa sa mga nag-a-assist dito sa store. Nakangiti pa siya sa akin. Ma'am, by double XL po kami dito. Tinitigan ko siya mula ulo hanggang paa. Napataas ako ng kilay. Nakakairita talaga. Buti merong size mo, no? Sabi ko sa kanya at tinalikuran siya. Aba, dapat lang sa kanya yun, no? Ang kapal na muka. XL lang kaya ako. Ang taba-taba mo, makapagtaray ka dyan. Sabi niya pa, kamalas-malasa niya mainit ang ulo ko at handa ako makipag-away kaya hinarap ko ulit siya. Ano naman kung tinatarayan kita?
Buti nga pinansin pa kita. Privilege yun. Sa dami ba naman ng mga taong humihingi ng atensyon ko, isa ka sa mapapalad na napansin ko. Kesa naman your body kasi talagang kapansin-pansin. Kung magtago ka na lang kaya behind these rocks. Nakahakot kami ng mga audience at yung mga tao tinatawanan yung sales lady. Wala na lang siya nasabi na mula na lang sa kahihiyan. O, ano siya ngayon? Nakikipag-away ka na naman ba, Tabi? Bumibilis na naman ang tibok ng puso ko. Kilalang kilala ko kung kaninong boses iyon. Siya lang kasi ang may ganong kagwapong boses. And I'm right, it is him, but with her. Hey, Ruel. And Daphne. Talagang madiin yung pagkakasabi ko ng Daphne. Yung plastic na impaktitang yan. Ang lakas ng loob makapulupot sa Ruel ko. Baka mahawa ang prince ko ng plastic virus. Kuya Ruel, he corrected me, tapos hinawakan pa ang ulo ko. Ikaw talaga, bad ang mang-away. Siya naman nauna Even though, apologize to her, Tabi. Utos naman ni Ruel, si Kuya Ruel daw. Kahit labag sa kalooban ko, nagsorry na lang ako sa tsabitan sis lady na iyon, na mukha rin namang nahumaling sa kagapuhan ng Prince Charming ko. Good girl, kakain kami ng lunch ni Daphne. You wanna join us? Tinignan ako ng masama ni Daphne. Alam ko ang pumapasok sa utak na impaktitang ito. For sure, pinapatay na ako nito sa isipan niya. Napaka-plastic talaga. Psst, pasalamat siya at may kakunting kabaitan pa ako at magparaya muna ako. Pero ngayon lang to, dahil ayoko mag-lunch and I'm on a diet. No thanks. Sige na, mauna na kayo. Magsha-shopping pa ako I said at mukhang tuwang-tuwa naman ang impaktita. You sure? Okay, bye Tabi. Sabi na lang ni Ruel at lumabas na sila ng demonyo niyang girlfriend. Naiwan na lang ako doon at namili ng 3 blouses. Maaaring na sa kanya ngayon si Ruel ko, pero hawakan niya na habang may panahon pa siya. Higpitan niya na habang nasa kanya pa, kasi alam kong nasa akin pa rin ang huling halakhak. Anong plano mo sis? Talaga ba magpapapayat ka na for Ruel, your Prince Charming? Tanong sa akin ni Allison habang sumusubo ng cheesecake. Yeah, magpapapayat na ako at aagawin ko na talaga sa Daphne na yan si Ruel, my loves. Naku, pag pumayat na ako, tignan na lang natin kung hindi pa mahulog sa akin yan si Ruel. Napatingin sa akin si Allison. Sure ka na sis, kasi parang iba ata ang sinasabi mo sa ginagawa mo ngayon. Napatingin ako sa plato ko. Pangatlong chocolate cake ko na pala ito. Napabitaw ako sa tinidor ko at pinunasan gamit ng table napkin ng pisngi ko. Minom ako ng tubig tapos nagsalita. Promise, last na yan. Patingin ako kay Allison. Ikaw kasi, ano ba secret mo at na-maintain mo yung ganyang body? Talagang mabilis lang ang metabolism ko. Sabi niya, sabay subo pa ng cheesecake. Nakakainis naman to babaeng to. Kain ng kain, ang takaw pa, pero hindi naman tumataba. Samantalang ako, kakain lang ng 3 chocolate cake, tatawa na agad. Sis, gusto mo ba tulungan kita magpapayat? Of course! Masigla akong sagot sa kanya, sabay subo na naman ng chocolate cake. Napatingin sa akin si Allison at napabitaw ako sa tinidor ko. Sorry, nadala lang. Akala nyo wala akong friend, no? Well, meron, and isa lang. Okay lang, at least naman I know I could trust her. Allison goes to the same private all-girls college as me, pero magkaiba kami ng course, but same batch kami. Daphne is also my schoolmate, pero 2 years ahead siya sa akin. First year college ako and that Daphne monster is in 3rd year. Well anyway, I'm sure talaga na pag nagpapayat na ako, maagaw ko na si Ruel mula sa impaktang iyon. Ako naman talaga ang nauna kay Ruel umeksena lang siya sa kwento ko. And now, I'm taking what's rightfully mine.